Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay isang panitikan mula sa bansang Syria. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisahan na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay isang panitikan mula sa bansang Syria. Para simulan ang paksa natin ngayong araw ay gumawa ako ng isang activity. Kanina nabanggit ko ng akdang tatalakayin natin ngayong araw ay mula pa sa bansang Syria. Ibig sabihin, maaaring may mga salita na hindi malinaw sa inyo dahil tayo ay mga Pilipino at tayo ay nakatira sa Pilipinas. Ang una, pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Ang salitang tuso ay nangangahulugang A. Mandaraya. Dalawang pangungusap, may nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kapag sinabi nating nilulustay, ito ay nangangahulugang ginagastos. Pangatlong pangusap, nang marinig ito ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kapag sinabi nating kinutya, ito ay nangangahulugang inunsulto. Ikaapat na pangusap, sumagot ito 100 tapayang langis po. Kapag sinabi nating tapayan, ito ay nangangahulugang banga. Para mas maunawaan nyo kung ano ba ang tinatawag nating banga ay naghanda ako ng isang larawan. Ang larawang ito ay sumisimbolo sa isang banga. Kalimang pangungusap, sumagot ito, 100 kabang trigo po. Kapag sinabi nating trigo, ito ay nangangahulugang halamang butil kagaya ng palay. Para mas maunawaan ninyo ay naghanda ulit ako ng larawan ng trigo. Kanina, nabanggit ko na kung saang bansa galing ang tatalakayin ng akda. Ngayon, dadako na tayo sa kung anong uri ba ang akdang tatalakayin natin. Ang akdang tatalakayin natin ay isang parabola. Ang parabola ay maikling salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa banal na kasulatan. Kapag sinabi nating parabola, ito ay mula pa sa Biblia. Ang parabola ay parable sa wikang Ingles. Ito ay natagpuan sa kauna-unahang mga taon sa mundo at nabuhay sa mayamang wika ng mga taga-silangan. Magamit ang parabola ng tayutay na pagtutulad at metapora upang bigyan din ang kahulugan. Kapag sinabi nating pagtutulad, ito ay paghahambing na ginagamitan ng mga salitang tulad, parang, kasing, halimbawang pangusap, ang kanyang labi ay singpula ng mga rosas. Pag naman sinabi nating metapora, ito ay paghahambing na hindi gumagamit ng mga salitang tulad ng parang, halimbawang pangusap, ang aking nanay ay pusong mamon. Ang parabola ay mula sa salitang Griego na parabol na nangangahulugang pagtatabihin ng dalawa para pagtularin. Muli, ang akdang tatalakayin natin ngayong araw ay mula sa bansang Syria at ito ay isang parabola. Ngayon, ipakikilala ko na akdang ating tatalakayin. Ito ay pinamagatang ang tusong katiwala mula sa Lucas 16 verse 1 to 15, Philippine Bible Study. Lalagpasan ko na lamang ang bahaging ito dahil may nakabukod akong video ng parabolang ang tusong katiwala. Ngayong tapos na nating talakayin ang akda, naghanda ako ng ilang katanungan para masukat ang inyong mga natutuhan. Unang katanungan, saan sa Biblia makikita ang kwento ng ang tusong katiwala? Ang tamang sagot ay A. Lucas 16 verse 1 to 15. Ikalawang tanong, sino ang nagkukwento ng ang tusong katiwala? Ang tamang sagot ay A. Si Jesus. Ikatlong tanong, sa tampok na parabola, ano ang ginawa ng katiwala sa ari-arian ng amo? A. Inilustay.
Kaapat, sa parabolang ang tusong katiwala, magkano ang utang ng una sa kanyang amo? Ang tamang sagot ay titik B, 100 tapayang langis. Panghuling tanong, ano ang ipinahihiwatig ng pangungusap na ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay? Ang tamang kasagutan ay A, maging matapat ka sa lahat ng bagay. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!